Ngayong gabi sa reaksyon, silipin natin ang mga balita sa likod ng mga headline. Kung ikaw ay napagkamalan na ikaw ang akusado, ang napakadaling gagawin dyan, pupunta ka sa korte, bubuksan mo yung record ng korte, makikita mo yung fingerprint doon, makikita mo yung litrato doon, at kung lumabas talaga iba, hindi ikaw yon. Sa akin, ang sabi dating accomplishment ni Aguinaldo na hindi mapahihindihan ang lahat, siya yung nag-lead ng revolution. Aguinaldo still deserved to be called a hero. Bago umusad ang anumang kaso sa korte, kinakailangan munang matukoy ang akusado. Pero sa Pilipinas, na maraming tao ang magkakatulad ng mga pangalan, malaki raw ang posibilidad na ibang tao ang mabitbit ng mga pulis. Paano nga ba nangyayari ang tinatawag na mistaken identity? At kung mabiktima ka nito, paano mo ito mareremedyohan? Hoy! Huwag ka tatakbo! Ito ang eksena sa tahanan ng mga karandang noong Mayo 29 habang inihahain ang 2 warrant of arrest para sa mga kasong estafa through complex crime na nakahain sa Makati Regional Trial Court at robbery and intimidation na nakasampa naman sa Calamba Regional Trial Court. Bukod pa rito, bit-bit nila ang papeles para sa 12 taong sentensya para sa kasong falsification of public documents sa isang nagngangalang Danilo Carandang. Ang pangalan mo? Danilo Carandang. Huwag ka na magsinungaling. Danilo Carandang ako. Ayan. Sa bahay na ito, isang Danilo Carandang nga ang nakatira. Agad siyang binitbit ng mga taga-Regional Police Investigation Operating Unit sa National Capital Region Police Office sa Taguig. Pero ang depensa niya, hindi siya ang wanted na si Danilo Carandang. Magkapangalan lang po. And basically that issue was addressed kanina when the lawyer was here. Okay. We showed documents that I've been living in the area for the past 25 years. Ipinagmalaki rin ni Danilo Carandang ang kanyang magandang reputasyon. Miyembro siya ng isang religious group. Depensa niya sa amin na biktima lang siya ng mistaken identity. The issues here are, the crimes are robbery, homicide. Hindi po yun ang aming way of life. I am a practicing Christian. Talagang we condemn actually this kind of treatment that we are getting. Pero kahit ipinipilit niyang nagkamali ang mga pulis sa paghuli sa kanya, obligasyon pa rin niyang patunayan sa korte na hindi siya ang suspect na wanted sa batas. Isa lang si Danilo Carandang sa mga nagsasabing na biktima sila ng mistaken identity. Para sa sino mang daraan sa ganito, maituturing na isa na sa pinakamasaklap na pwedeng mangyari ito sa isang tao. Pero para sa National Bureau of Investigation, pangkaraniwan na ito na nangyayari pa nga sa araw-araw. Sa database matatagpuan ang 23 milyong kaso. Sa numerong yan, marami raw talaga ang magkakapangalan, gaya ng Cruz, Santos at Garcia. Tulad po nitong isang pangalang ito, Carandang Danilo, meron po siyang 35 na kapangalan. Hit ang tawag kapag nakitang may kaso ang iyong pangalan. Sa amin ngang maghapong pagbabantay, ilan sa mga nakapila ang agad nagkaproblema. Kasi Muslim pa ako kanyan. Kadalasan pag kumuha ko ng clearance, nag-hit talaga siya. Kung sanay na ang iba yung problema naman ang dulot nito kay Marvin. May 17 pa lang na mag-apply si Marvin ng NBI clearance. Ngunit dahil may kapareho siyang pangalan na isa umanong drug lord, inabot ang 25 araw bago niya nakuha ang kanyang NBI clearance. Yan na yung tala kasi nga kinakapos nga ako sa pera. Pagpunta ko rin, may kapangalan pala ako, pinababalik-balik nila ako. Kaya lang bukod sa pera at oras na ginugol niya sa pag-aayos ng kanyang clearance, na-trauma rin daw siya. Matakot siyempre, iniisip mo rin na baka hindi ako makalis. Paliwanag ni Ging Terante Chief Quality Control ng NBI, bukod kasi sa interview na isasagawa sa'yo, kailangan mo ring magpasa ng Affidavit of Denial. Hindi mo naman sabihin na, uy, bukas, pwede na yan. Baka hindi naman maagapan, ma'am. Kasi there will be a thorough record checking. Hindi pwedeng pawarde-warde tayo, delikado po, ma'am. Taon-taon kailangan mo ring kumuha ng NBI clearance dahil hindi naman din daw updated ang archive ng ating mga korte. Alam mo, ang pag-usad ng kaso sa korte, medyo mabagal yan. Halimbawa, hinatulang ka na. Maaaring hindi ka agad-agad mabigay sa NBI kung na-acquit ka.
Kasi kung na-acquit ka, dapat yung hit mo o yung listahan mo o yung record mo sa NBI dapat burahin. Kaya raw kadalasan sa hukuman pa rin mauuwi ang pagpapatunay mo na hindi ikaw ang taong may kaso at inaresto. Kaya nga kung ikaw ay napagkamalan na ikaw ang akusado, ang napakadaling gagawin dyan, pupunta ka sa korte, bubuksan mo yung record ng korte, makikita mo yung fingerprint doon, makikita mo yung litrato doon, at kung lumabas talaga iba, hindi ikaw yon. Maswerte ang mga tulad nila Marvin na kahit na nahirapan ay nabigyan ng pagkakataong linisin agad ang kanyang pangalan. Di kagaya ni Danilo Carandang na humantong pa nga sa kanyang pagkaaresto. Kahit pa anong paliwanag na biktima siya ng mistaken identity, sa puntong ito, korte na lang ang makapagsasabi kung nagsasabi siya ng totoo. Ang payo ko sa mga taong na mistaken identity, pupunta sa korte kung saan nakalagay sa NBI record na hinatulan sila o kapangalan nila at kunin nga lahat ng mga records ng taong akusado, pagawa ng certified true copy doon sa korte na nagmumula yung kaso at ipadala sa NBI. Para na nga mapatunayang hindi siya yung taong nakasulat doon sa warrant of arrest. Ikaw ba'y na-mugshot? Never. Ikaw ba'y na-fingerprint? Never. If this is really a mistaken identity, you can still show it saying this person has been wrongly arrested. Ako po si Mean Los Baños, nag-uulat para sa Reaksyon.